ngayon, eto po. So, hindi ho ba kamakailan ay binida-bida nito ni na Erice, ni Kong Erice at saka ni Kong Tino, yung NPA sa Congress, na sinadismiss yung kanilang impeachment laban kay PBBM. Diba? At no mention doon sila during the proceedings sa Committee on Justice about the text messages, exchange of text messages in between PBBM and USEC Adrian Bersamin in regards to the flood control ghost, diba? The flood control ghost kickbacks. Yon. Now, after that, ng dismissal by plenary, so it means with finality, and that shield PBBM for another year from another impeachment. Now, sa kanila kinalat ngayon na meron silang ebidensya, pinakita raw ni Congressman Lepiste. And then, I remember during our last content about this, sabi niya ay, nung natanong etong si Tino, kung ito ba ay hearsay, yeah, he admitted it was hearsay. Kasi ito pong kanilang inaasahan na si Congressman Leviste, anak ni Senator Loren Legarda, ay maninindigan, maglalabas ng testimonya. Kasi ang kwento nga, di ba, pumunta raw sa kanilang bahay si Adrian Bersamin kasama ang ilang mga abogado, and meron siyang CCTV footage na pinakita. At nag-execute ng affidavit na sinasabi, meron kaming alam ang Pangulo, si PBBM sa ginawa ko. Aminado. Diba? Aminado. Sabi ng lolo, inosente ang kanyang apo. Pero yung apo, base sa kwento nila, aminado. Diba? So ini-implicate ang Pangulo. Parang tipong para pumuti, dahil sabi ng lolo, inosente, ipinapasa sa iba. Pero ang may bahid ng korupsyon si Matandang Bersamin. Hindi sa akin galing yan. Ayon yan kay Montulfo at yung isang kasama niya ron sa interview, di ba? Nagsabi, kambal yan sa Supreme Court. Kaya sabi niya, nagtataka nga ako, bakit yan ang napili? Kaya ako, sabi ko nga, ba't naman ganun kasi PBBM? Namili ng mga tauhan, ang daming sablay. Di ba? Ay nako, nabudol siya ng executive secretary niyang nag-transform na magkaroon ng posisyon, naging feeling president, baby president. Di ba? DPWH Secretary Bonoan. Ralph Recto. Ay nako. Ngayon, eto namang si Leviste, sabi, maglalabas siya ng affidavit. Abay, akalain nyo, sabi dito nga sa balita ng abogado.com, Erice Leviste back out, sabi ni Erice. Si Leviste raw po umatras na sa paglabas ng kanyang sworn statement o ng sworn affidavit tungkol doon. Bakit? Yun, sabi rito, Erice said, this was because Leviste wanted to protect the Bersamins. Ooh! Yun po ba kaya talaga ang dahilan? Gusto niyang protektahan? Di ba? Yung kaya yung dahilan? Gusto niyang protektahan ang mga Bersamin. Mga kababayan, unang-una ha, let's take their arguments for the sake of discussion lang. Sige, tanggapin natin yung mga sinasabi nila. Pero lumilitaw ngayon, etong si Congressman Lepiste, walang credibility. Abay, bakit? Puprotektahan niya mga Bersamin? Hindi ba base sa kwento, sa istorya rito, si Bersamin ay kubikbak? Di ba yun ang allegations laban nito kay Adrian Bersamin at kay Olivar, yung matagal ng alipores nito ni Secretary yung sa DepEd. Di ba? At yun nga, para mga resigned na. Tapos ngayon, pinoprotektahan niya, Erice, baka gusto mong i-polish, Congressman, ang iyong discarding bukid. Booking na booking ka na hindi talaga seryoso yung sinasabi ninyo na umatras na si Leviste sa paglabas ng
pruweba. Sabi niya, no? Liano Levisa withdrew from submitting an affidavit detailing what he knows about the alleged exchange of text messages between President BBM and former Palace Executive Adrian Bersamin sa supposed kickbacks. Actually, dapat nga po ang magsasalita dyan, hindi si Leviste. Dapat mismo si Adrian Bersamin. Di ba? Dapat siya. At itong nakakapagtaka. Bakit parang si Leviste ang takbuhan ng tao? Sa kanya pupunta? Anong proteksyon ang kaya niyang i-provide? Sige nga. Now, iwan na natin yun. Dito tayo. So, pinoprotektahan daw niya mga Bersamin. Totoo kaya yun? Eto. Sabi diyan, Erice said, it was Leviste who first approached him. So nilapitan daw po siya ni Kong Leviste. At chinichikahan na meron akong kopya, meron akong alam, meron akong yung text message ni na Adrian Bersamin at ni PBBM daw tungkol dun sa flood control kickback. Yan. And then sabi pa, Leviste told him and other militant lawmakers that he wanted to help them so that their impeachment complaint against Marcos would not be dismissed. Alam mo kung totoong ayaw nilang ma-dismiss talaga yung impeachment laban kay PBBM, dapat during the proceedings, binanggit na yan. Di ba? Para umabot man lamang sana, para exciting part. Kaya nyo ba talagang patunayan yan? Doon po kasi yung papasok sa determination on probable cause. Actually, kung umabot tayo doon sa determination on probable cause, gaya ng sinasabi ni Leila de Lima, naku, yung mga promotor ng paglabas ng video ni Saldico, yari yun, pati yung uploader nun. Yung administrator ng kanyang page. Kasi kakailanganing iharap sa House yun, sa Committee on Justice. Para masabi talaga na sino yung nasa likod nito. Si Si Saldico? Kasi after that, walang totoong Saldico na lumabas eh. Kundi yung AI video na yon. Di ba? Sino yung, kung hindi siya, then who's behind you? Who's funding you? Di ba? Mauungkat yun. Maganda yung sinasabi ni Leila de Lima, durog talaga doon. Yung mga gumagamit nun para i-impeach si PBBM. Tapos durog din sila dito sa text message na to. Kasi kailangan, dito na maiipit, mapipin down si Leviste. Kasi kailangan under oath yan. Lalo na congressman siya. Di ba? Yung Committee on Justice can compel him to show up during the proceedings doon sa determination on probable cause. Maganda nga. Ako lang yatang vlogger nagsasabing dapat umabot tayo sa exciting part, yung determination on probable cause. Kasi talagang magkakadurugan ng mga ebidensya dyan. Di ba? Doon talaga titignan yung parang trial na. Dito pa lang nabudol na sila ni Leviste. Ito pa. Sabi rito, nung muli daw po silang magkita, hindi raw po naglabas ng kanyang sworn statement. Sabi niya, pagdating ko doon, ang sabi, parang atras na, ayaw na. Kasi ayaw daw nila Adrian. Ayaw na, natatakot na. Kalokohan ito. Kung ako nasa party ni Adrian, ba't pa ako matatakot? Pareho lang din naman yan. Maglabas ka niyan o hindi, kulong ka eh. Makakasuhan pa rin to eh. Pinoproseso na lang dito yung ginagawa na to ng case build-up. Ako sigurado ako dyan. Tinatrabaho na yan. Late lang kasi nagkatuklasan eh sa mga investigation eh. Diba? At saka, mahirap kasi rito kina Adrian, hanapan ito ng dokumento maliban sa paper trail, do sa money trail, dahil hindi katulad po ng kina Jinggoy na mayroong proyekto, 'di ba, na idinaan na may kinalaman sila. Kaya may paper trail. Ito wala eh. Mahirap ito. Hindi to dapat matakot. Dapat ganado tong lumabas.
Pero ang tanong ko nga po, totoo kaya talagang natatakot? O meron talaga silang mas malalim pa na talagang layunin? Bakit? Ako, sabihin ko na sa inyo, kaya hindi naglalabas diyan si Leviste at diyan si Bersamin, si Adrian, meron silang malalim. Oh. Meron silang malalim na layunin. Eto ho. Tinanong daw niya si Leviste. Sabi niya, ano ba talagang motibo mo? Gusto mo lang bang makapag-leverage sa gobyerno? Diba? Tinutukoy niya ron yung mga yung mga problema ni Leviste palagi sa DOE. DOE ni Duterte, nagkaroon siya ng problema. Diba? Tapos sa DOE ngayon, may problema na naman siya sa mga negosyo niya. Parang tipong, sige, wag ka na maglabas niyan, absuelto na lahat ng mga kumpanya mo. Parang ganon. Yun ang tanong sa kanya rito ni Erize. Sabi niya, I'm just trying to protect the Bersamins. Kasi baka kung ipilit ko na ayaw nila, hindi sila lumabas. Ayun. Pero ito, tignan nyo ha. Yung sinasabi ni Leviste raw na there must be proper time for them to come out. Iyon. Ito ngayon ang tignan natin. Ano yung proper time for them to come out? Okay. Meron pa raw pong nangyari. Pumunta daw si Leviste sa isang arsobispo. Hindi ko lang alam kung Catholic Archbishop o sa mga Protestante. No. Kaya lang daw po, parang hindi interesado yung arsobispo. Parang kinakabahan. Parang iniisip nila, very powerful yung involved ng mga tao, tapos wala silang suporta ng taong bayan, ng civil society. Ano ho bang ibig sabihin doon? Ito pa, Leviste also told him, kay Congressman Erice, sabi raw ni Leviste, ito ibig sabihin ng might, malayong mangyari, pero posible. Lalabas daw kung makikita na meron silang suporta ng taong bayan. Di ba? Analysis natin dito. Tanong ko sa inyo. Ano ho ba ang event sa February 25? Ito yung closest na event na kung saan ay possibility kasi itong mga iba't ibang mga grupo, yung mga civil society, 'di ba? Tsaka yung mga dilawan, mga kakamping, even myself, ako'y nakasuporta sa mga rally, yung mga genuine na rally na ang concern ay pagpapanagot doon sa mga involved sa korupsyon. Korupsyon in any form. Any forms in the government. Walang pakialam kahit sino involved. Basta may matibay na ebidensya, di ba? Dapat nga binibitay O kaya tinutoda sa kiliti para mamatay, di ba? Nang nakangiti. Tipong atakehin sa puso, kakakiliti. Kaya, ang maliwanag lang po dito na gusto nilang mangyari ay mag-rally po ang taong bayan. Sumali tayo para tipong ma-excite ang taong bayan. Na gusto kong makita, yung tipong, are you excited to see the text messages? Are you willing to see that? Diba? If your answer is yes, then join us. So, kumbaga, yung celebration sa 25 ay i-hijack nila. Possibility na maghasik sila ng gulo and then eventually mabibintang, 'di ba? Laban sa gobyerno. At mauuwi ito sa panibagong revolusyon ng mamamayan laban sa pamahalaan. Yun ang gusto nilang mangyari. Sirain yung isipan ng taong bayan na bagamat nakakainip ng maghintay doon sa mga politikong na involved na may mga ebidensya diyan sa mga corruption sa flood control natin na makulong, 'di ba? Matitrigger na rin nila pag nalason nilang isipan, kailangan madalian na. As if naman pag si Sara nakapwesto, tuloy ang lahat ng ito. As if naman ganito pa rin
yung intensity nito. Di ba? Oh, yung mga investigation na yan. Di ba? Sa tingin nyo kaya, mga ka-DDS, kapag si Sara ang naging presidente na, kung sakali, sa tingin nyo kaya, mapapanagot pa yung mga dapat managot dyan? Di ba? Bumalabs yan. Bakit? Kasi yung mga sumusuporta, possibility nga nito yung mga financial support, nako, baka nga, baka galing din sa mga involved dito. Na ang kapalit, hindi sila mapapanagot, yamang hindi naman kasi napangalanan pa. At para hindi na mapangalanan pa, mabuti pa, 'di ba? Na yung administrasyon ay mapalitan. Tapos iiral ngayon yung move on na tayo sa nakaraan, bagong yugto tayo. Mahalin natin ang Pilipinas. Shukran. 'Di ba? Bagong yugto na naman tayo ng sariling korupsyon. Diba? Yan lang po yung gusto nilang mangyari. Kumbaga, inuudyukan lang nila, Erice. May connivance yan. Kina Adrian Bersamin. Yung tipong ang dating kasi nito, ala ERAP style. Nalala niyo yung kay ERAP? Ano yung nangyari doon kay ERAP? Diba? Dinaan ito ni na Pimentel sa drama. Because they know, walang kwenta, nonsense, yung envelope, yung second envelope, walang bombang pasabog. At walang dahilan. Kasi unang-una maaga pa alam na nila they don't have the numbers doon sa botohan na yun para buksan yung second envelope. At kahit naman po pinayagan ng pagbubukas ng second envelope nung time na yon sa impeachment na ERAP, dadrama pa rin sila. Sasabihin ng mga gagong senador na yan ay tampered. Kasi lumipas ang magdamag. Dapat ito binuksan kahapon pa. Yung seal, napapalitan niyang seal. Di ba? Tampered yan. Yung laman kahapon, hindi na yun ang laman ngayon. Paano natin ngayon yan ipapatutunayan na na-tampered, di ba? Anong ginawa nila ron? Dinaan nila sa walkout. And then, they went straight to EDSA. Habang, during the impeachment trial ni ERAP, may mga rallyista na nun sa EDSA. Diba? Ganun ginawa nila nun. Well-funded. Ng Makati Business Club, ng mga grupo ng mga negosyante. Diba? Yung pagpapabagsak na yun kay ERAP. Kasi yung totoo, ayaw ng taong bayan ng korupsyon. Ayaw natin. Lalong ayaw ng mga negosyante, affected sila. Pero, sa pagkakataong ito, talamak yung katarantaduhan din sa SOCMED, yung mga paninira. That time nung kay ERAP, walang taong makapagtanggol sa kanya. Diba? Kasi mga kalaban niya, kontroladong media. Sipin nyo yung nagpabagsak kay ERAP. Anong kinasangkutan nun? Corrupt din di ba? Nawala si ERAP, pumalit si Gloria. Ano nangyari sa Pilipinas? ERAP was so nationalist. He was brave. Hindi lang niya taglay yung isang katangian ng pagiging lion and the fox. Ang meron lang siyang taglay, yung pagiging leon, matapang, buwang loob. Sa lahat ng presidente ng Pilipinas, di ba? Siya lang yung direkta na talagang binaba ang Mindanao, inatake ang MILF. And 94%, mahigit 94% ng kuta ng MILF na kubkob nila. Kaya naman, with the aid of Malaysia helping Gloria Arroyo, yung mga atake nila kay ERAP noon, hanggang nagtagumpay sila, ano nangyari ron? Hindi ba inabandon ni Gloria Arroyo? Tapos isinurrender niya ulit sa mga MILF yung kanilang 94 point something na mga kuta, ibinalik ni Gloria Arroyo. Tanaw ng utang na loob si Gloria kasi noon sa pondo ng Malaysia.
Ayaw kasi ng Malaysia nun na masolid na yon ang gobyerno ng Mindanao. Kasi kasunod na nun, baka Sabah na atakihin natin. Kaya hanggat pare gusto nila ma-maintain ang kaguluhan ng Mindanao. Diba? Ganun kalalim yan. Ganun kalalim. Itong nangyayari rito sa atin. Ang tanging pagkukulang rito ng gobyerno, nito ni PBBM, yung pagiging passive niya. Yun ang pinaka number one susi kung bakit naging talamak tong korupsyon. Kasi dapat nga ako, nung inalngal to ni Dugong, na hindi naman inaksyon na ni Dugong noong 2020, and this is a campaign promise ni PBBM, ang paglaban sa korupsyon, ang eradication nito, dapat pag-upo niya ng 2022 or 2023, inasikaso na yan. Sinolid na talaga yan. Di ba? Ang problema dahil walang ganitong kainit na issue, yan ang problema rin ng mga Pilipino, di tayo kumikilos pag walang mainit na issue. Diba? Etong mga corrupt, yung pananahimik natin sa issue, or yung pananahimik na hindi kasi nalaman ng taong bayan yung ginagawa nila, doon po sila mainit sa pagnanakaw. Kaya nga, it takes time kako bago sila matukoy. Diba? At mahabang proseso yung case build-up para sila mapapakulong na. Diba? So ngayon ganito yung gusto nila mangyari. I-hijack nila Erice. Tandaan nyo, yung partido ni Erice, yan yung Aksyon Demokratiko. Nakaalyado ni Digong, partido ni Yorme. Magkakapartido yung mga yan. Hindi rin ako magtataka. Baka pagka pumutok itong gusto nilang mangyari na people power sa Feb 25, baka pati si Yorme magpadala ng mga taga Maynila. Di ba? Doon sa rally-rally sa EDSA. Yan lang gusto nila mangyari. Ito yung pinaka-clue. Na yung arsobispong kausap, di ba? Seem indifferent about it. Na may nalalaman ng Pangulo. Di ba? Yung sabi nga ni Ping Lacson, ayon doon sa kay Bernardo, ginamit lang ng mga to ang pangalan ng Pangulo. At posibleng mangyari yun. Kasi nga naman ang lolo ay ES. Di ba? Ay, nako. Yan. Sana pag-upo ni PBBM, una pa lang nagpa-investigate na siya ng lihim doon sa sinabi ni Duterte. Doon po may intelligence funds naman. That's correct. Yun ang failure ni PBBM. Hindi niya inasikaso kaagad. Kaya sabi ko nga sa mga kaibigan ko, yung mga loyalist, pinaporma kasi nila Diba? Pinaporma kasi nila. Inayaan nila. Akala nila, pagpapakatino yung mga yan, tatahimik. Ano nangyari? Diba? Sino yung mga involved? Diba? Ka-unit team. Ay, nako. Kaya ako natutuwa ako ng year 2024-2025 kasi yun yung mga panahon na na-trigger na ang galit ng taong bayan. Ano tong nangyayaring ito? Duterte time, merong halos 14,000 flood control projects. Nasaan? Diba? Bakit pagdating na ni PBBM sa pwesto, ang dapat na magpuprotekta sa amin ay yung mga flood control ni dating Pangulong Duterte. Yung 14,000. Diba? Kasi yung 2024 na yan, 2 years pa lang yan kung mga project ni PBBM, hindi agad ganun kadali nabubuo ang mga flood control projects. Maliban na lang kung ito po ay kapiranggo, tagi-isang pa. Diba? Months lang, yari na. Nasaan nga kako yun? Tapos niloko pa si PBBM ng DPWH. 'Di ba? Ikwento niya sa harap ng mga kongresista sa SONA na meron siyang 5,500 completed and ongoing flood control. Ano nangyari?
Kumilos ang langit. Di ba? Nagkaroon tayo ng mga baha nationwide. Talagang gumagapang ang bagyo noon. Di ba? Bumaha. Kaya yung taong bayan nagtanong. Mga kadides, tanong ko po sa inyo, nasaan po makikita yung 14,000 halos? Ano yun eh? 13,963? Kung na nagkakamali. Na flood control projects si dating Pangulong Duterte. Kasi maski nung vlogger ako noon na nakasupport kay Duterte, sa totoo lang wala akong makitang ebidensya niyan eh. Ngayon, nagkaroon ng investigation diyan, di ba? Sina Amy Marcos, na tinigil agad. Bakit? Natuklasan kasi, yan palang nire-report na yan ng DPWH. Yan pala, yung mga patsi-patsi lang. Halimbawa, yung substandard na nasira ng bagyo. Projectan nila ngayon yan. Pondo. Di ba? Milyones. Pero tatapalan lang nila yung nasirang semento. No. May mga na-videohan pa nga, ang dala lang baldi-balding semento. Bakit? Kasi yung nag-crack, tatapalan lang nila. Ganun ang nangyari. Napahiyaman si PBBM sa 5,500, pero napahiya rin po si dating Pangulong Duterte. Kasi nasaan yung 14,000 halos na flood control projects niya? Completed yun sa kanyang 6 years. Hindi lang natin binoboljak si Senator Villar eh. Dapat siya yung binoboljak dyan. Di ba? Kung alam niyo kung hindi nag-away ang mga itong hindi nasira ang unit team, malamang ang ulong nakasalang ngayon si Mark Villar. kung hindi naggulo-gulo ang mga Duterte at Marcos, si Mark Villar talaga nakasalang diyan. Kasi hanapin ng taong bayan eh. Nasaan yung 14,000? Bukod rito sa dito sa halos kalahati lang ng 14,000, may ongoing pa. 'Di ba? Yan, I agree with you, pre. 'Di ba? Masyadong nagtiwala si PBBM. Sabi ko, hindi porke loyalista pagtitiwalaan mo na eh. Kasi may mga ululista. 'Di ba? Naalala ko noon pag binabanatan ko mula 2024 si Bunoan after bumaha. 'Di ba? Kako, niloko niyo si PBBM, pinagpaniwalaan niyo na meron siyang 5,500 na may pagmamalaki, pinacheck tuloy ng langit. Yung mga loyalista noon, galit sa akin. Perfect daw ang mga tauhan ng Pangulo. Loyalista raw. Kaya sabi ko biro ko, sana hindi kayo ganyan magtingin. Kaya kayo nakakantsawan na kayo yung mga loyalista nga. Kasi kung pagkatao ng Pangulo, absolute, sasambahin nyo na. Alala nyo nga ako, sinasabi ko nga yung kapatid ni FL Lisa sa BBM HQ way back 2022 February, January yata sabi niya, magi kayong mga vloggers, magi kayong mga bantay gobyerno. Bakit? Kasi pag nanalo na raw si Bonget, yung bayo niya, si PBBM, natin ngayon, maraming didikit dyan na mga buwaya. Hindi nagkamali si Martin Araneta. Ba't niya nabanggit yun? Kasi marami sa amin, when we were asked kung anong kapalit ng pagtulong namin sa kampanya, anong gusto namin, marami sumagot. Gusto nila, bigyan kami i-hire kami. Bilang mga vloggers ng gobyerno, hindi naman po pwede yun. Kasi may mga panuntunan, may mga pamantayan. Like yung educational background, di ba? May mga ganon. Kayo ba lahat nag-college? Tapos ng college? Wala na, yung iba iling na. Hanap na ng ganon na yung iba. Yung iba high school grad, yung iba naman di ba? Hindi man lang natapos ang high school. Sabi niya, kaya suggestion sa amin, mabuti pa, mag-ano kayo, ituloy niyo yung pagbablog niyo, mas malaking kikitain niyo. Pag hinire namin kayo, hindi na kayo pwedeng mag-vlog. Kasi focus na kayo sa trabaho. So kung magbablog kayo, gandahan niyo yung content ninyo para marami kayong subscribers, marami kayong followers. Mas maganda kita niyo, mas malaki kaysa sa isang empleyado. Sinabi, naaalala yan ng isang DDS na kasama ko sa Manila Bay Vlogger dati. Si Vincent Tabige. Sina Alvin TV. Sina Esmico TV. Si
Wonder Philippines, yung taga-INC. Kami-kami yung mga magkakasama nun sa opisina, si Rover Adventure. Kami-kami yung mga nandoon eh. Diba? Siguro mainam na busisiin kung sino ang nagrekomenda o bakit ito ang naging secretary ng DPWH. Mukha kasing may ibang amo ito. Dapat talaga nga di ba, maungkat. Nalusutan sila ng mga kaya nga ayoko ng coalition, yung Uniteam. Di ba? Nandyan ho kasi sa Uniteam, ang layunin po niyan ng mga coalition, manalo sa eleksyon. And after that, kanya-kanya na yan. Kaya sabi ko nung 2022 pa lang yung Uniteam nangitim. Di ba? Nangitim.